Isang kumpanyang pangfarmasyutiko ay nag-invest sa isang laboratorio ng pananaliksik sa biopharmaceutical na matatagpuan sa kalaliman ng kagubatan. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng gene ng shark upang mag-develop ng isang bagong uri ng anti-cancer na gamot. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Land Shark mula sa taon ng 2020. Sa isang lugar sa gilid ng karagatan ang mag-ama ay naging isda sa dalampasigan at mabilis na gawa ng dalawa na makuha ang isang malaking bagay. Sinubukan ng dalawa na hilayin ng hayop patungo sa ibabaw habang iniisip nila na nakakuha sila ng malaking isda, ngunit nalaman nila na isa itong parte ng katawan ng isang baka na naputol. At napagtanto ng dalawa na tila may mali habang nakita nila ang ilang pagkawasak sa karagatan habang lumitaw ang isang malaking shark sa ibabaw at patungo ito sa kanila. Ang mga tao ay nagulat sa labis na takot habang lumitaw ang malaking halimaw mula sa karagatan at direktang bumagsak sa lupa at nagtungo sa lungsod. At 6 na oras bago ang insidente, isang grupo ng mayayamang tao ay nagtipon sa loob ng isang lihim na pasilidad kung saan pinakita ni Mr. Chen sa mga tao ang kanyang bagong eksperimento na posibleng magpagaling sa sakit na cancer. At mabilis na ibunyag na ang lalaki ay planong baguhin ang genetics ng mga shark upang magawa ang gamot para sa pagpuksa ng cancer habang sinabi nito sa wildlife expert na si Song na ilabas ang higanteng hayop patungo sa laboratorio. At sa lalong madaling panahon sinimulan gamitin ng lalaki ang espesyal na aparato at kalaunan ay nagawang maakit ang malaking nilalang habang mabilis itong tumalon sa underground na pool at nabigla ang lahat ng tao sa pagkamangha. Naging sanhi ito sa mga investor na mabilis pumirma ng kontrata kay Mr. Chen habang ang may-ari ng kumpanya ay nagpasya na simulan ang huling bahagi ng eksperimento. Gayunpaman ang siyentipiko na si Xing ay binalaan ng lalaki na huwag ito masyadong magmadali dahil kailangan nilang hintayin ang resulta ng pangalawang eksperimento bago sila magpatuloy. Ngunit tumanggi na makinig si Mr. Chen sa babae dahil iniisip lamang nito ang pera na makukuha niya sa mga investor. At sa lalong madaling panahon ang mga tao ay nagsimulang maghanda upang simulan ang ikatlong yugto ng eksperimento habang plano nilang baguhin ang genetika ng nilalang. At naging sanhi ito sa mga siyentipiko na ipadala ang kanilang underwater na robot na mabilis umatake sa nilalang gamit ang tranquilizer at nagpatuloy sa hayop upang iturok ang serum sa nilalang. At sa kabutihang palad nagawa nilang i-fuse ang serum sa genetics ng nilalang nang hindi nito namamatay at ibig sabihin na ang kanilang ikatlong yugto ng eksperimento ay matagumpay. Gayunpaman nagpasya ang siyentipiko na bantayan ang hayop upang matukoy kung mayroong hindi magandang epekto, ngunit ang kanyang pagtatrabaho ay mabilis na naantala ng anak ng kanyang boss na si Yu na tila may malapit na relasyon sa babae. At mabilis na naibunyag na si Mr. Chen ay kailangan dumalo sa isang pagpupulong kasama ang mga investor at nagpasya na iwan ang babae sa loob ng gusali kasama ang iba pang siyentipiko. Ngunit ang hindi alam ng grupo na ang nilalang ay naging isang bagay na tila nakakatakot. At sa lalong madaling panahon ang mga alarm ay nagsimulang tumunog dahil ang vital ng nilalang ay nagluloko at naging sanhi sa lahat ng siyentipiko na magmadali patungo sa laboratorio habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang mali. Gayunpaman bago pa matukoy ng mga tao ang problema, mabilis na tumalon ang nilalang mula sa pool at nilamon ng isang siyentipiko sa harap ng lahat at mabilis nilang isinara ang panlabas na pinto. At nang sa tingin nila na sila ay ligtas, ang nilalang ay nagsimulang bumangga sa bintana at kalaunan ay nabasag ang salamin at nagdulot ng napakaraming tubig na pumasok sa loob ng gusali. At nang tuluyang nawala ang alon sa loob ng gusali, ang mga natitirang nakaligtas ay mabilis na umibabaw mula sa tubig, ngunit mabilis nilang napagtanto na sila ay nasa malaking problema dahil ang nilalang ay nasa loob din ng gusali. At nagpilit ito sa mga tao na umakyat sa mga cabinet, sinusubukan nilang iwasang mapatay ng mutated na halimaw habang ang nilalang ay marahan na lumalapit sa mga tao. Gayunpaman ang isang babaeng nakaligtas ay nahulog sa tubig at mabilis itong nilamon ng nilalang sa isang pag-atake dahilan upang kumalat ang dugo sa paligid at mas lalong nagpagutom sa halimaw bilang resulta. Nakita ito ni Song at napagtanto na wala na silang oras at nagpasya itong tumalon sa tubig habang lumangoy patungo sa mga armas at sinusubukan na kunin ang tranquilizer mula sa loob. Naging sanhi ito upang umatake ang shark patungo sa lalaki, ngunit sa kabutihang palad nagawa ni Song na masira ang container at nagawang makuha ang armas habang iniwasan nito ang atake ng halimaw. Gayunpaman sa mga oras na aatake ito sa halimaw, mabilis nitong napagtanto na nagtago ang hayop sa ilalim na imposibleng mabaril ang nilalang mula sa itaas. At dahil walang ibang pagpipilian, nagpasya si Song na ilabas ang tranquilizer bago direktang tumalon patungo sa halimaw sa loob ng tubig at itinurok ang serum sa nilalang. At sa kabutihang palad naging sanhi ito sa nilalang na mawalan ng malay bago nito lamunin ang isang biktima habang nagpasya ang grupo na dapat na silang umalis sa lokasyon bago pa magising ang nilalang. At nagpilit ito sa mga tao na bumaba sa tubig habang sinusubukan nilang makarating sa lagusan nang hindi nila nagigising ang nilalang.
Gayunpaman ang hindi alam ng grupo na ang isang nakaligtas ay patuloy na dinudugo mula sa kanyang sugat na naging dahilan upang magising ang shark mula sa amoy ng dugo at kinaladkad ang biktima sa loob ng tubig. Nakita ito ng grupo at nagsimulang magpanik sa takot habang patuloy na nilamon ng halimaw ang ilan sa natira sa grupo. At mas lalong lumala ang mga bagay nang matuklasan ng grupo na ang pinto ay hindi gumagana kung saan nakulong sila sa loob kasama ang nilalang. At sa kabutihang palad mabilis napansin ng isa sa kanila ang isa pang lagusan sa venting system at nagsimulang magmadali patungo sa hagdan. Napansin ito ni Song at nagpa siya na bigyan ng maraming oras ang grupo habang sinubukan itong akitin ng nilalang papalayo sa mga kaibigan niya at iniiwasan ang mga pag-atake ng nilalang. At nakapagtataka bago pa mapatay si Song nagawa nitong itaboy ang halimaw gamit ang electric wire at naging sanhi upang mabilis na tumakas ang nilalang patungo sa ibang direksyon. At nagpahintulot ito sa lalaki na makasunod sa grupo at nagawa nilang makalabas sa laboratorio. Gayunpaman bago pa makapagpahinga ang grupo mabilis nilang napansin ang isang malaking bitak sa lupa at napagtanto ng grupo na nagawa ng nilalang na makuha ang abilidad na makapaglakad sa lupa. Sinabi ni Song sa grupo na mabilis tumakbo ngunit napagtanto ni Shing na ang anak ng kanyang boss ay nasa loob pa rin ng pasilidad. At sa kaparehong oras ang batang babae ay naghihintay sa kanyang ama na bumalik sa loob ng palaruan at hindi napansin na ang panganib ay malapit na habang tumalon ng nilalang mula sa lupa at sinira ang lahat ng nasa daan. Nakita ng bata ang nakakatakot na halimaw at nagmadaling tumakbo sa palaruan upang magtago. Gayunpaman ang nilalang ay patuloy na sinusundan ng bata at ganap na winasak ang palaruan bilang resulta. At sa kabutihang palad bago pa mapatay ng halimaw ang bata nagawa ni Song na iligtas ito sa tamang oras at nagsimula itong tumakbo papalayo sa nilalang. Nagawa ni Song na makabalik sa grupo habang sinasabi nito sa kanila na mabilis tumakbo sa kabilang direksyon habang ang halimaw ay patungo sa kanila. At sa kabila ng pagsisikap ng grupo na makatakas malinaw na mas mabilis ang halimaw para sa kanila at umatake sa isa sa kanila. Nakita ito ng grupo at sinubukan na iligtas ang kanilang kaibigan habang tumalon ito sa halimaw at sinusubukan na hilahin ang biktima mula sa bibig nito. Gayunpaman lumilitaw na ang shark ay masyadong malakas habang madali nitong itinapon ng grupo at kalaunan nilamon ang kanyang biktima at labis na nasugatan ng siyentipiko na sinusubukan iligtas ang kanyang kaibigan at nagpilit ito sa mga tao na umalis agad sa lugar habang sinundan sila ng halimaw. At sa lalong madaling panahon ng grupo ay napilitan na tumakbo sa mabatong lugar habang sinusubukan ni Song na iligtas ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paglinlang nito sa halimaw at dahilan upang mahulog ito sa isang bangin. At sa kabutihang palad nagawa ni Song na humawak sa isang bato at iniiwasan ang patuloy na atake ng nilalang at muling nakabalik sa grupo. Samantala nagtanong si Song kung bakit naging mutant ang shark at mabilis na ihayag na nagawa ng siyentipiko na pagsamahin ang genetic ng mga bulate sa lupa sa nilalang na nagbigay dito ng kakayahan na makapaglakad sa lupa. At ang mas malala pa ang mutated na hayop ay may kakayahan na magparami ng mag-isa at nangangahulugan na kailangan nilang patayin ang nilalang bago pa ito manganak ng mas marami pang halimaw. Gayunpaman bago pa matapos ng grupo ang pag-uusap mabilis silang nakaramdam ng pagyanig sa malapit sa dahilan na nasubaybayan sila ng halimaw sa pamamagitan ng pag-amoy sa kanilang mga sugat. Nang biglang tumalon ng nilalang mula sa lupa at mabilis na sinunggaban ng sugatan na siyentipiko dahilan upang tumakbo ng mabilis ang grupo. Ngunit tumanggi ang nilalang na makatakas ang mga tao habang nagpatuloy itong umatake sa mga nakaligtas mula sa likuran. Naging sanhi ito upang maghiwalay ang grupo habang sinimulan ng nilalang na habulin ang batang babae kasama ang isa pang siyentipiko. Itinulak nito ang bata patungo sa halimaw upang iligtas ang kanyang sariling buhay ngunit nakakagulat na tumalon ng halimaw sa bata at umatake ng direkta sa makasariling lalaki dahil sa kanyang sugat at mabilis na nilamon. Gayunpaman ang nilalang ay kalaunan binaling ang atensyon sa bata at nagtungo sa kanya dahil sa iyak nito. At sa kabutihang palad bago ito mapatay isang putok ng mga baril ang inilunsad sa halimaw at nagpilit sa nilalang na tumakas ng mabilis habang sinimulan ng mga mersenaryo na habulin ang halimaw. At mabilis na ibunyag na dumating si Mr. Chen upang iligtas ang kanyang anak kasama ang mga tauhan nito habang pinilit ng mga sundalo na abutan ang halimaw at sinusubukan na palibutan ito sa buong panig. Nagpahintulot ito sa grupo na hulihin ang malaking nilalang gamit ang isang net ngunit pinatunayan ng halimaw na masyado itong malakas habang hinila nito ang sundalo. Ang mga siyentipiko ay mabilis na nakarating sa lugar at napagtanto nila na ang halimaw ay ganap na wala na sa kontrol at nagpasya si Song na kunin ang grenade launcher mula sa sasakyan at ginamit ito sa higanteng nilalang. Gayunpaman bago patapusin ni Song ang halimaw ang lalaki ay itinulak mula sa likuran at nagpahintulot sa nilalang na makatakas sa lugar habang tumalon ito sa malapit na tubig. At mabilis na ibunyag na walang intensyon si Mr. Chen na tapusin ang nilalang dahil ang nilalang ay nagkakahalaga ng malaking pera at hiniling ng negosyante na protektahan ni Song ang nilalang sa kahit anong paraan.
Napagtanto ni Song na ang kanyang amo ay tila nababaliw na at nagpa siya ito na magbitaw agad sa trabaho. Gayunpaman mabilis nagbanta ang negosyante sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanyang kaibigan at pinilit ang lalaki na kunin ang higanteng halimaw bilang kapalit sa buhay ng babae. At dahil walang ibang pagpipilian nagpa siya si Song na magtungo sa karagatan upang subaybayan ang halimaw kasama ang mga mersenaryo ngunit mabilis nilang napansin na tila may mali habang natuklasan nila ang malaking pagkawasak na dulot ng higanteng halimaw. At ang mas malala ay napagtanto ng grupo na ang nilalang ay patungo sa kalapit na bayan at nangangahulugan na kailangan nilang pigilan ang nilalang bago pa ito makapatay ng mas marami pang tao. At sa lalong madaling panahon nagsimulang lumangoy ang halimaw patungo sa dalampasigan at tumalon sa lupa at inihayag na mas lumaki ito kaysa sa una at nagtungo sa lungsod na puno ng inosenteng tao. At sa kaparehong oras ang mga tao sa lungsod ay nag-e-enjoy sa kanilang araw sa loob ng isang abalang kalsada ngunit mabilis na pagtanto ng mga tao na mali habang nakita nila ang malaking nilalang mula sa dagat na gumagapang sa itaas ng gusali. Naging sanhi ito upang magpanik ang mga tao habang sinusubukan nilang tumakas mula sa higanteng halimaw at nilalamon ang ilan sa mga tao. At sa lalong madaling panahon nagawa ng nilalang na sundan ng mga tao sa isang residential na lokasyon habang nakita nito ang isang batang babae. At sa kabutihang palad bago nito lamunin ang bata nagsimulang kumilos ng kakaiba ang halimaw mula sa isang mataas na frequency at mabilis na ibunyag na nagawa ng mga siyentipiko na malaman ang lokasyon ng nilalang at nagpilit ito sa halimaw na sumugod patungo sa grupo. At sa lalong madaling panahon nagpa siya ang grupo na hulihin ang hayop sa pamamagitan ng pagtapon sa kanilang bitag sa tubig. Ngunit mabilis natanggap ni Shing ang isang video ng halimaw at napagtanto na ang halimaw ay mas lalong lumaki at ganap na pinaliit ang kanilang bangka sa kaparehong oras. Naging sanhi ito upang subukan ng grupo na tumakas mula sa lugar ngunit mabilis silang hinila ng malaking nilalang at naging sanhi ng pagyanig ng sasakyan nila dahilan upang mawalan ng malay ang babae. Desperadong sinubukan ng grupo na kumapit sa bangka at kalaunan ay naitapon sa karagatan at naiwan lamang si Song na nagawang humawak sa sasakyan. Gayunpaman nagawa ng halimaw na makarating sa dalampasigan habang dinala nito ang bangka sa lupa at mabilis na itinapon si Song patungo sa isang puno at kinaladkad ang sasakyan patungo sa isang malaking tunnel upang magtago sa iba pang tao. At sa kabutihang palad nagawa ng mga mersenaryo na malaman ang lokasyon ng bangka mula sa mga sundalo habang inutusan ni Mr. Chen ang lahat ng kanyang tauhan na kunin ang halimaw. At sa kaparehong oras na ibunyag na nagawang makaligtas ni Shing sa pagbangga at napagtanto sa lalong madaling panahon na siya lamang ang tao sa loob ng kuweba. Sinubukan ng babae na makipag-ugnayan sa kanyang kaibigan habang nagawa ni Song makuha ang tawag ngunit ang kakulangan sa signal ay pumihil sa kanila na makapag-usap. At sa kabutihang palad nagawa ni Song na makaligtas ng walang anumang pinsala at nakita ang landas na iniwan ng nilalang at nagpahintulot sa kanya na pumunta upang iligtas ang kanyang kaibigan. At sa kabilang banda nagawa ni Shing na makita ang satellite device na ginamit nila upang akitin ang halimaw at kalaunan ay nagpa siya na pumunta sa pinakamataas na punto sa loob ng kuweba at ginamit ang computer upang magpadala ng signal para sa tulong. Gayunpaman bago bumalik ang babae sa pagtatago mabilis nitong narinig ang isang malakas na sigaw mula sa likuran at napagtanto na nagawa siyang makita ng halimaw. At sa kabutihang palad ang babae ay nailigtas ng mga mersenaryo na nagawang dumating sa tamang oras habang sinimulan ng grupo na barilin ang nilalang at naging sanhi upang umatungal ito sa labis na sakit. Nakita ito ng kapitan at inutusan ng grupo na gamitin ang electric na baril habang sinimulan ng mga sundalo na pigilan ang halimaw gamit ang mataas na boltahe na naging sanhi upang bumagsak ito sa lupa. At matapos na makumpirma na bumagsak ang halimaw mabilis na lumitaw si Mr. Chen mula sa likuran ng mga sundalo habang patungo ito sa higanteng nilalang at nagawa ni Song na makapasok sa loob ng kuweba upang iligtas ang kanyang kaibigan. Gayunpaman bago umalis ang grupo sa lugar pinigilan ng negosyante si Song dahil mayroon itong karagdagang alok para sa kanila. At nais ni Mr. Chen ang babaeng siyentipiko na gumawa ng mas marami pang halimaw sa loob ng laboratorio ngunit mabilis na tumanggi si Shing sa kasunduan matapos na makita nito kung gaano karaming tao ang pinatay ng nilalang. Ikinagalit ito ng negosyante at itinutok ang kanyang baril patungo sa babae at hindi napansin na nabawi ng nilalang ang malay nito habang nilamon siya ng halimaw. Nakita ito ng grupo at nagsimulang tumakbo at kalaunan ay nakatakas sila papalayo sa kuweba ngunit mabilis na tumalon ng higanteng nilalang mula sa ilalim at pinatalsik ang mga sundalo at nauwi ito sa paghulog ng isang gas grenade bilang resulta. At nagbigay ito ng pagkakataon sa mga tao na makatakas at magtago habang sinusubukan nilang iwasan ang nilalang. Ngunit mabilis na inatake ng halimaw ang mga sundalo sa loob ng usok at patuloy nitong nilamon ang mga tao. At sa lalong madaling panahon ng grupo ay mabilis na naubos ng halimaw at naiwan lamang ang kapitan bilang huling sundalo na piniling lumaban pa rin sa halimaw. Gayunpaman ang kanyang paghihirap ay ganap na walang silbi habang lumitaw ang malaking halimaw mula sa kanyang likuran at mabilis itong nilamon.
At nagpahintulot ito kay Song na tumakas kasama ang kanyang kaibigan habang sinusubukan nilang iwan ng nilalang ngunit nakita nila na nasusundan ng halimaw ang kanilang amoy. Napagtanto ni Song na hindi sila makakatakas sa nilalang at nagpa siya na protektahan ng babae sa pamamagitan ng pag-akit nito sa halimaw papalayo at ginamit nito ang transmitter upang dalhin ang nilalang sa kanyang lokasyon. At kalaunan naging sanhi ito upang mabitawan ni Song ang transmitter sa lupa at dahil walang pagpipilian na pilitang tumakbo ang lalaki sa kabilang direksyon habang nagmadali ito sa isang grenade launcher at halos hindi na maiwasan ang galit na nilalang. At sa kabutihang palad bago pa tapusin ng lalaki mabilis na tumigil ang nilalang gamit ang mataas na frequency habang nagpa siya si Shing na tulungan ang kanyang kaibigan gamit ang transmitter upang gambalahin ang nilalang. Nakita ito ni Song at mabilis na kinuha ang grenade launcher habang direktang sumugod ang halimaw patungo sa babae ngunit hindi ito makakuha ng pagkakataon na bumaril patungo sa bibig ng halimaw upang pasabugin ito mula sa loob. At sa mga oras na wala ng pag-asa ang isa sa mga kaibigan ni Song ay nagawang makarating sa lokasyon habang inihagis nito ang bitag direkta sa halimaw na naging sanhi upang tumalon ng nilalang sa ere nang nakabukas ang panga nito. At nagbigay ito kay Song ng pagkakataon na magpaputok ng maraming beses sa bibig ng nilalang at nagdulot ng malakas na pagsabog sa loob ng katawan ng hayop habang bumagsak ito sa lupa. At sa lalong madaling panahon nagawa ng grupo na makabawi sa pagsabog at nakita nila na ang nilalang ay patay na ngunit hindi makita si Song sa lugar. Nagmadali ang dalawa sa lokasyon upang hanapin si Song at natatakot na baka nadamay ito sa pagsabog. Ngunit sa kabutihang palad lumitaw ang lalaki mula sa kanilang likuran na halos hindi gaanong nasugatan at naging sanhi ito upang magmadali ang dalawa patungo kay Song habang niyakap siya ni Shing sa labis na tuwa dahil nakaligtas sila sa insidenteng ito. Gayunpaman ang hindi alam ng grupo na ang panganib ay hindi pa natatapos dahil ang halimaw ay nagsilang ng maraming sanggol nito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.